Madali ba sa atin mag-focus tayo sa mga bagay sa mundong ito rather than focusing on God alone? Are we cherishing everything in this world that is temporal? Or are we willing to put our hope and our security in God alone? Ayan po yung devotion natin for today. Good morning, blessed Wednesday. So, ito po, sharing ulit tayo ng Word of God. Just wanna share yung natutunan ko and yung insight ko sa verse na to. So, it's about 1 John chapter 2 verses 15 to 17. So, it's about winawarn po ni John yung mga believers for them to be careful not to fix their eyes or to focus on the worldly things. Kasi yan po yung number one na nagiging hindrance sa mga Kristiyano for their growth in their relationship with God. Kasi hindi naman pwede na sambahin mo si God at the same time you are also loving the world. Hindi naman masama na i-appreciate mo everything in this world. Yung mga bagay dito like yung mamasyal-masyal ka. Ako, nature lover ako. Especially yung mga kung yung money, yung mga bagay-bagay sa mundong ito, walang masama doon as long as it will not take the place of God in our hearts. So ito, basahin ko po yung verse and let us study this together. So let us choose what lasts. Yan sinasabi sa 1 John chapter 2 verses 15 to 17. So yan nga, the scripture says, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life comes not from the Father but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Napakaganda, no? So, isa siyang napaka-bold na reminder. It's such a courageous act to confront using this these words talaga na do not love the world. Parang talagang direct to the point, straight to the point si John. Kasi siguro nakikita niya that isang hindrance, stumbling block sa mga believers is they are focusing on what's in front of them, yung mga bagay sa mundo. So, nahihinder yung kanilang calling or yung purpose nila to serve God. So, ito. So, ano po yung pagkakaunawa natin dito? Ako, yung nabasa ko dito, yun nga, wag nga daw mahalin yung world or anything in the world. If anyone loves the world, yung pagmamahal daw ng Ama ay wala sa kanila. Diba? The love for the Father is not in them. Hindi. I'm sorry. Correct me if I'm mistaken. Mali po, mali. If anyone loves the world, yung pagmamahal nila sa Ama, wala. Kasi di ba may sinabi rin sa Matthew, natandaan ko for where your treasure is, there your heart will be also. And Matthew 6:24 sabi, you cannot serve both masters. Diba? Ano sabihin nun, hindi mo pwedeng mahalin si Lord, the same time mahalin mo yung mundo. So, isa lang talaga dapat yung priority natin. Tapos dito, for everything in the world, the lust of the flesh. So, yung inaral ko siya, siniresearch ko siya, yung lust of the flesh, ibig sabihin po nito, yung cravings that feed selfish sin or sinful desires. Lust of the flesh, including mga sex, ganyan. Fleshly desire. Lust of the eyes, wanting what we see, greed, envy, or coveting. Diba? Usually, we compare and we want whatever we see na meron ng iba. Ay, gusto ko rin ito, ganyan-ganyan, naghahangad ka tayo ng ganyan. Ako, ganyan ako dati. Kaya, sobrang toxic sa akin ng social media kasi nakakakita ko ng mga naiinggit ako kasi, syempre, that time, wala ako nito, tapos nakita ko meron yung iba. Yan, inggit-inggit. Pride of life. Ayan, boasting in achievements, status or possessions. Yan, flex-flex ka. Sa social media din yan, kung ano yung meron ka, mga ari-arian mo, sasakyan, bahay, ganyan. Achievements, mga reward, mga mo sa buhay. So, yun nga po,
itong mga bagay na to, binigay naman ni Lord, pero everything that, if it will take the place of God in our hearts, idolatry siya. So, dapat nga daw po is maging careful tayo. Maging maingat. Everything in this world is temporary, pero those who live in God's will have something eternal. Wala namang masama na i-appreciate, sabi nga kanina. Pero, kailangan balanse. Kailangan na mas mahalin natin si God more than what He gives. More than what, kung ano yung mga nasa mundong ito. Kasi lahat naman po dito is temporary. Only God is eternal. So, application time. Application po, eto, dito sa passage na to, let us check our hearts. Where does our love go? So, are we focused on temporary pleasures more than God Himself? So, dapat nga din daw, ang inimpress din sa akin ito, bantayan din natin yung puso't isipan natin. Kailangan maging maingat din tayo kung ano yung saan tayo nag-i-invest ng time. 'Di ba? Kung mas ginugugol natin yung time natin more on social media, kung saan daw tayo babad, yun talaga yung tayo pag kung anong pag piniga tayo ng mga pagsubok, yun ang lalabas sa atin. One time, lagi ko to naririnig sa preaching sa church namin, kung saan ka babad, pag piniga kayo ng lalabas sa'yo. Halimbawa, doon mo malaman kung saan ka babad. Halimbawa, ang sponge, pag binabad mo yan sa tubig, chocolate, pag piniga mo yan, chocolate lalabas kasi doon mo binabad. Ang toothpaste, pag piniga mo yan, toothpaste ang lalabas. Hindi naman pwedeng lumabas dyan ketchup. Diba? So, doon malalaman, halimbawa, ang isang Kristiyano, kung babad sa Panginoon, kapag piniga ka ng pagsubok, ang lalabas dyan, puro papurit pa sa salamat at pananampalataya sa Panginoon, di ba? Pero kung piniga ka at babad ka sa mga bagay sa mundo, madali kang masway. Yun ang lalabas sa'yo eh. Di ba? Kung ano yung minamahal mo, kung ano yung focus mo. So, ayun. Yun yung akin, yung takeaway ko dun. So, we need to be mindful din kung ano yung mga nag-i-influence sa atin, even the people around us, yung mga circle of influence mo. Mas maganda kayo you have a spiritual family or accountability partner na mapagkakatiwalaan mo aside from your spouse or your family or friends, di ba? Kung meron kang kakilala, kung meron kayong friends na Christian, it's good. Ako, meron akong circle of talaga, spiritual family, and it helps a lot in our journey sa life. You have someone who will pray for you, who will rebuke you, who will correct you, may mapagsasabihan ka sa pinagdadaanan mo. And doon mo sila masusubok in times of need talaga, na malalaman mo kung sino talaga yung tunay na nagmamalasakit. At hindi man makatulong lagi financially, materially, pero spiritually malaking bagay. Yung prayers po, napakalaking help. So, yun. We need to be social media, di ba? As much as possible, ako ang Facebook ko, ginagamit ko siya pang ganito, pang devotion lang, pang share ng Word of God. So, ang purpose po nito, kaya po ako nag-share, I'm not teaching the Bible. I'm just sharing po kung ano yung mga natutunan ko, yung takeaway ko. Syempre, at the same time, bago ko po gawin to, nag-aaral din ako. Nagre-research din ako nung parang ano yung concept, kung ano yung context nung verse na yun. Kasi we cannot really comprehend on our own yung Bible. Medyo malalim. Talagang kailangan natin ng wisdom din ng Holy Spirit. So, I know that I am not worthy to teach or share. Pero, out of the overflow of my heart, because God loves me, and I experienced the faithfulness and grace and forgiveness and goodness of God in my life. Siguro, yun yung reason that prompts me to keep on sharing the Word of God. Na kahit na may mga taong di ba na sabi, sino ka ba para mag-preach? Sino ka ba para mag-share? Di ba? Alam ko naman hindi ako perfect. I know that meron akong mga nagawang pagkakamali kay Lord noon. I have a bad past. Pero, syempre, I know that God has already saved me and forgiven me. He loves me more than my sin, and His grace is greater than my sin or my past or my failures. Kaya, yun lang po yung gusto kong i-share. At maka-encourage ng kapwa natin na
na dumadaan sa mga hopeless situations ngayon kasi dumaan din po ako doon. So I just want to encourage lang din po sila to put their hope in Jesus Christ, because He's the only one, He's the only way, the truth, and the life, and He's the only one that can save us, diba? There's nowhere to go talaga but kay God, kay Lord lang. So yun lang po. I'm not hindi ko po ito ginagawa to para magmagaling kasi wala naman po ako may pagmamalak. Hindi ako magaling, hindi ako perfect. I'm a sinner. I'm still a sinner. I still fall short of His glory. I still fail. I still sin like everyone else. Pero but by God's grace, yun po nagpupush sa akin. Dahil sa naranasan ko po yung biyaya, pagmamahal at kapatawaran ng Diyos sa buhay ko. Kaya hindi po ako titigil magbahagi about kay Jesus sa inyong lahat. Kasi overflow lang ng heart ko dahil sa pagligtas niya sa akin. So, ayun. So, I hope po na nakabless po itong message na to. It's all about God, not about me. It's all for His glory and honor. So, God bless po. Ingat po ang lahat.